Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin live, hindi na sa dyaryo yung paliwanag. Narito sa studio si Randy Estrellado, Chief Financial Officer ng Maynilad. Randy, good morning. Magandang umaga po. Okay. Unahin natin, dun muna sa pinaka-basic na yung income nyo ba, yung income tax na para sa kita ninyo, ipinapasa nyo ba sa mga consumer? At sabi ng MWSS, labag daw ito. Pero ano yung depensa nyo rito? Lahat naman po talaga ng income tax nanggagaling sa binabayad ng customers, kahit na anong negosyo pa yan. Siyempre, ang usapan sa concession agreement, may netong kikitain yung mga concessionaires kasama lahat ng gastos at kasama na po yung rituan tax. So, nakagaranti ho yung kikitain at hindi naman po pwedeng matapos tanggapin ng trabaho, papalitan sa kalagitnaan kung ano ang ating inineto dito. So, ibig sabihin, yung kinukuha sa consumer, ibig sabihin, nanggagaling sa binabayad ng consumer. Lahat naman ho ng negosyo. Hindi ibig sabihin, yung ibinabayad namin, may patong na dapat bayarin yung buwis. Ay, hindi ho. Parang rin ho pag nagtatrabaho tayo, pag-usapan natin, ano ho yung neto natin, yung withholding, hindi naman po porque nag-withhold ang kumpanya, ang nagbayad ng tax sila. Diba? Tayo pa rin ang nagbabayad ng tax, nag-withhold lang yung ang employer natin. So, ganun din ho yun. May neto tayong pinag-usapan. Ilang taon nyo nang ginagawa ito? Bakit parang ngayon lang nakita na medyo may irregularidad ng MWSS? Well, actually ho, 1996 o 97 pa ho, dinraft itong kontratang to na mismong gobyerno natin ang gumawa katulong ng mga advisor nila from IFC o World Bank. Ginawa nila yan para ma-encourage yung mga investors noon dahil malaki talaga yung problema natin sa tubig at kailangan, ito din naman ang practice sa ginagawa sa ibang bayan. So sabi nila, yun ang ginawa nila at yun naman din ang nakita namin nung nag-bid yung mga tao, yung mga investors sa kontratang ito. Okay. Bukod sa income tax, bakit lumitaw din sa report ng MWSS, no? Board, tsaka ng Philippine Center for Investigative Journalism na pati yung mga donasyon nyo sa mga kalabidad, yung ticket, yung mga seminars, mga trainings, pinapasa rin sa consumer? Well, lahat ho ng gastusin ng Maynilad na inaaprubahan ng regulatory office, kasama ho yan sa pagdetermina ng aming taripa. Pero meron hong approved na business plan na kasama doon yung mga activities na normal na ginagawa ng pribadong kumpanya para ma-encourage namin yung magagaling na empleyado magstay sa Maynilad. Diba? Ayaw naman natin yung katulad sa ibang ahensya ng gobyerno na nag-aalisan yung magagaling para mag-abroad. Gusto natin dahil napaka-importante ng tubig, yung mga empleyado natin, yung mga mabuting practices na ginagawa, katulad nga ng training, nagagawa natin sa kumpanya. Bukod doon, karapatan naman din ng regulatory office ng MWSS, i-evaluate nga yung aming expenses. Nagsasubmit kami sa umpisa at every 5 years, nire-review din nila kung pwede, kung makatarungan ba yung gastusin namin. Yung tawag nila doon, yung prudent and efficient test. So pag hindi siya pumasa doon, pwede naman nilang sabihin o hindi nyo pwedeng bawiin yan. Ang importante lang naman sa amin, merong proseso ang ginaganap. Ngayon sinabi ng MWSS na illegal yung pagpasa nyo ng income tax na bayarin sa consumer. Tinigil nyo na ba yun? Well, ngayon, nasa gitna tayo ng rate rebasing. Yun lang naman ang proseso nagpapalit ng tarifa. Ngayon, nag-uusap pa rin ho kami kung anong dapat nilang pagtrato rito sa income tax na para sa amin naman, nandun sa kontrata. Kasi doon sa MWSS, alam ko may dalawang school of thought din, ano? Kung papayagan o hindi. Pero ito, pending pa rin yung petition nyo sa kanila, sa dagdag sigil. Tuloy pa rin ito, Randy. Tuloy pa rin. Pinag-aaralan pa rin ho yan. Saka hindi pa rin pinal dahil kung anong ilagay sa business plan, gagalaw din naman ho kung ano yung dapat na taripa. Okay. Magkano yung hinihingi nyo sa petisyon? Sa ngayon ho, ang hinihingi namin ay 28%, pero gagalaw pa rin nga ho yun, depende sa anong i-approve nilang mga proyekto. Pero pwede rin bumaba? Pwedeng bumaba. Okay. Maraming salamat, Maynilad Chief Financial Officer Randolph Estrellado. Salamat po.